Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na pansit palabok na mas masarap pa sa binibilihan nyo ng tindahan ng cake. Ayaw ko na lang sabihin mga kuys, baka marami na namang magalit. Sisimulan natin sa pagpapakulo ng tubig. Pag kumulo yan mga kuys, lagyan na natin dyan yung noodles o yung pansit. Yung ginamit ko dito, ito yung ginagamit na typical sa pag nagluluto ka ng pansit bihon. Hindi ko rin alam kung may iba pa bang ginagamit na pansit o noodles pag nagluluto ng pansit palabok. Ito lang yung nakasanayan ko mga kuys, kaya ito lang din yung lagi kong ginagawa. Hindi natin i-overcook to. Pag medyo nagkalasa na yan, ahon na natin yan. Tapos sunod, magpapainit tayo ng mantika dito at gagawa tayo ng fried garlic. Ito yung gagamitin natin garnish sa uli o yung topping sa ating palabok kasi talaga masarap ang palabok pag may ganitong fried garlic. Ang gusto natin dito yung medyo mag golden brown, wag naman yung golden dark kasi talaga mapait na yan mga kuys. Pagka ganyan yan mga kuys, iahon na natin yan. Tapos ito, so naglagay ulit tayo ng mantika dyan, magluluto naman tayo ng tinapa. Pipirutuin lang natin ng saglit yan mga kuys, hindi naman natin siya tutustahin kasi kakalas-kalasin din natin mamaya yan. Yung iba ang ginagamit dito, yung kasi may mga nabibili rin sa palengke na tinapa flakes, goods din naman siya mga kuys. Eh ako naman talagang walang available kaya ito tsatsagay nating himayin yan. After natin maluto yung tinapa, sunod magpapainit tayo ng mantika dito, magluluto tayo ng atswete kasi ito yung magpapakulay sa ating palabok. Kasi alam niyo ba mga kuys, yung orange, red, tsaka yellow, sila talaga yung mga appetizing pagdating sa pagkain. Kaya kung mapapansin nyo mga kuys, pag nakakita tayo ng orange, yellow, o red, parang lagi tayo nagugutom. Hindi ko alam mga kuys, pero talaga sila talaga yung pag nakakita ka ng ganong kulay, parang talagang nakakagana kumain, parang gutom ka. Kaya ang gagaling talaga mga kuys, pansin nyo yung mga logo ng mga malalaking mga fast food chain o mga malalaking mga restaurant, talagang nandun yung kulay talaga ng orange, red, tsaka yellow. Yan mga kuys ha. Kaya kayo mga kuys, pag nagtayo ng restaurant, huwag kayo maglagay ng yellow, red, tsaka orange, gawin nyo black, blue, tsaka green. Para pagpasok ng customer nyo, order lang nila tubig tapos alis na rin sila. De joke lang mga kuys. Tapos yan mga kuys ha, nagsunod na tayo dyan ng sibuyas. Igigisa lang din natin yan. Tapos ito mga kuys, hindi ko lang alam kung ganito rin ginagawa nyo sa palabok. Ito natutunan ko to kay T-Third. Siya nagturo sa akin ito na parang extender to eh. Yung tokwa dinurog natin gamit yung kamay nating dirty hands. Tapos pagkatapos yan, hahalu-haluin lang natin yan. Ito mga kuys, yung discarding to na sa inyo. Kung ayaw nyo maglagay na dinurog na tokwa, huwag nyo lagyan. Pero ito nakakatunto. Lalo to pagka gagawin yung business to. Kahit konti lang ilagay mo na giniling na baboy, tapos dami mo yung tokwa, tapos lalasaan mo lang talaga ng matindihan mga kuys. Ang ganda niya ng pang-business. Tapos sinunod na rin natin dyan yung hibe o yung dried hipon. Makakatulong din yan sa pagpapalasa sa ating palabok. Sinunod na rin natin dyan yung ulo, tsaka yung balat ng hipon. Makakatulong dito mga kuys. Kasi talaga ang palabok, ang pinaka-base talaga ng palabok mga kuys, yung dapat lasa talaga siyang hipon. Yun talaga yan mga kuys. Mas malasa yung hipon, mas masarap. Naglagay tayo ng konting tubig dyan para mas papalabas pa rin natin lasa ng ulo ng hipon dyan. Hahalu-haluin lang natin yung mga kuys. Yung iba naman ginagawa nila dyan, gumagamit sila ng almeres at pinipit-pit nila doon. Kanya-kanyang diskarte yan mga kuys. Ako, ito talaga yung diskarte ko. Parang tingin ko, mas mapapalabas ko siya kasi ginisa ko siya sa mantika, tapos ilagay ng konting tubig. Pag di pa ba naman lumabas talaga yung katas yan mga kuys, ewan ko na lang. After yan mga kuys, maglalagay tayo dito ng secret sauce na galing kay Mama Sitas. Ewan ko mga kuys kung talagang malalaman nyo to. Pero talaga secret lang namin ni Mama Sitas to mga kuys. Ilalagay na rin natin dyan yung hubad na hipon, tapos saglit lang natin lulutuin yan kasi pang tatapis lang natin mamaya to. Tsaka ang hipon naman saglit lang yan, pag napasobra yan, katigas yan mga kuys. Tapos ito sinunod natin dyan yung pamintang durog, naglagay rin tayo ng betchin na pampasarap dyan, at nilagay na rin natin dyan yung giniling na baboy at tsaka yung dinurog natin tokwa sa ating dirty hands. Tapos mga kuys, nung sinearch ko sa Google kung saan nagmula itong palabok, ang lumalabas, galing daw siya sa China after World War II, galing sa Malabon at galing sa Lipa, Batangas. So hindi ko alam mga kuys, comment nyo na lang mga kuys kung saan nagmula to, para naman malaman natin kung saan talaga nagmula si pansit palabok. Tapos yan mga kuys, nilagay na rin natin yung hibi doon tsaka tinapa. Naglagay rin tayo dito ng slurry o yung tinunaw na cornstarch. Ito mga kuys, nasa atin dito kung gaano kalapot yung gusto natin. Pero sa atin, saktuhan lapot lang mga kuys. Kasi pag lumamig yan, mas lalapot pa yan. Tapos ito talaga magpapasarap dyan mga kuys. 2 kay chicharon bagnet, chicharon na mga boss. Yan talaga nagpasarap dito sa palabok natin mga kuys. Kasi pag wala talagang chicharon ng palabok, hindi yan masarap. Tapos naglagay na rin tayo dyan ng fried garlic mga kuys. Kasi talagang palabok, masarap talaga yung pag matapang yung fried garlic. Yan mga kuys, oh, nakita nyo naman diba? Ganun lang kasimple at kadali at ka-basic gumawa ng pansit palabok na mas masarap pa sa nagtitinda ng cake. Ayan mga kuys, nakagawa na naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na pansit palabok. Salamat mga kuys, tara mga kuys, kain. Huh?